Nagtataka ka kung bakit mahina pa ring mag-charge ang solar setup mo kahit nag-upgrade ka na ng malaking solar panel. At hindi mo naman namomonitor ang charging dahil lead acid lang ang battery mo. At dahil nagtitipid ka, ay mumurahing charge controller lang ang gamit mo sa iyong solar setup. Pero binawi mo naman sa solar panel at iniisip mo na malaking panel ay mas malakas mag-charge. Marami tayong mabibili na ganitong charge controller sa Shopee or Lazada sa murang halaga dahil ito ay PWM charge controller lang. Sa video na ito, makikita natin kung paano maaapektuhan ng mataas na voltahe ng solar panel ang performance sa pagcha-charge ng isang PWM solar charge controller. At ikukumpara din natin ito sa isang tunay na MPPT solar charge controller. Sa totoo lang ay mas mahal pa ito kaysa doon sa kulay blue na PWM charge controller. Kamukha siya ng EP Ever imitation. Bali ay 40 ampere yung capacity nito. Maganda yung casing at makapal ang plastic na ginamit dito. Kumpara dito sa kulay blue na PWM, sa size pa lang, kitang-kita na ang pagkakaiba. At sa tunog ng casing ay maririnig nyo na mas makapal talaga itong kulay puti kaysa dito sa kulay blue na charge controller. So itetest natin siya ngayon. Meron tayong solar input dito. Meron tayong wattmeter dito. Ang voltage ng ating solar panel ay 32 volts. Hindi optimize yung angle ng solar panel natin dahil sinunod lang ito dun sa design ng bubong. Ito ang voltage reading ng ating solar panel dito sa ating wattmeter. 32.2 volts ang kanyang VOC o open circuit voltage. Ito ang voltahe ng solar panel kapag hindi pa siya nakakonect doon sa charge controller. At mapapansin nyo mamaya kapag kinurn on natin ang breaker ng solar panel papunta sa charge controller ay babagsak ang voltahe nito. So bali ito yung ating testing setup. Ito yung mga breaker at ito yung ating charge controller. May breaker tayo galing sa solar panel papunta dito sa charge controller and breaker papunta sa battery. Yung battery natin ay LiPo4. Gagamitin natin yung apps nitong BMS para monitor natin yung energy na papasok doon sa battery. Once na i-turn on natin itong mga breaker. So yan mga ka-solar, nag-turn on na itong ating charge controller. Wala pang indicator itong solar panel dahil hindi pa naka-on itong breaker. Pero i-test muna natin itong supply ng ating solar panel para makita natin kung ilan ang maximum na wattage na makukuha natin dito. Gamit itong solar panel multimeter, masusukat na kaagad nito yung maximum potential ng isang solar panel. So bali ay itatap lang natin yung positive at negative dito sa connection ng ating solar panel. Then pipindutin lang natin itong auto MPPT at lalabas na yung result. 333 watts ang maximum power mga ka-solar. Ang BMP ay 22.2 volts at ang VOC ay 32 volts. 15 ampere ang maximum current. At dito sa ating wattmeter ay 32.1 volts ang reading. Pareho naman dito sa multimeter ng solar panel. So tanggalin na natin ito at i-turn on na natin yung breaker ng solar panel. Ayan mga ka-solar, makikita natin na charging na yung ating charge controller dahil nagbago na yung icon. 13.7 volts ang reading ng ating battery. At tingnan natin dito sa apps ng BMS kung ilang watts ang pumapasok sa battery. Nasa 107 watts lang mga ka-solar. Napakababa mga ka-solar.
Halos hindi pa umabot ng kalahati base dun sa reading ng multimeter kanina. At itong wattmeter natin ay hindi stable. Ang lakas ng fluctuation. Ilang minuto na to hindi pa rin nag-stabilize yung reading. Pabago-bago. Bumabagsak ng 150 tapos aangat ng 250 watts. Ganon din yung voltage niya, hindi rin stable. Pabago-bago rin. Ganito pala ang epekto kapag mataas ang voltahe ng solar panel at ang battery ay 12 volts lang. Dahil nga itong ating charge controller ay PWM lang at hindi MPPT, kaya ganyan ang resulta. Unstable yung kanyang input. At dito naman sa output wattage ay napakababa. Ikumpara natin dito sa reading ng ating solar panel multimeter na ang maximum power ay 335 watts. Ito lang yung na-generate ng solar charge controller na PWM, around 107 watts. Napakababa. Halos hindi pa umabot ng kalahati. Ngayon ay try naman nating palitan ng MPPT itong ating charge controller para makita natin ang pagkakaiba ng dalawa. Ayan, napalitan na natin yung charge controller. Pero susukatin muli natin yung input ng ating solar panel. Magkaibang oras na kasi itong test na ginagawa natin at hindi na pareho yung sikat ng araw. Kaya mas maganda na sukatin uli natin yung maximum potential ng ating solar panel. So yan ang reading mga kasolar, 336.9 watts. 32.2 volts pa rin yung kanyang BOC. And ganun din dito sa ating wattmeter. At i-turn on na nga natin itong breaker ng solar panel. Pansinin nyo mga kasolar itong reading ng wattmeter natin dito sa solar panel input. Lumalagpas pa yung wattage kumpara dun sa reading ng multimeter natin kanina. And blinking na yung indicator nitong charge controller, meaning na nagcha-charge na dun sa battery. At eto na nga, tingnan natin dito sa monitor ng BMS natin kung ilan ang charging wattage. 72% ang state of charge ng ating battery at 311.2 watts ang pumapasok sa ating battery. At dito naman sa input galing sa solar panel ay 353 watts, 354 watts. So kung i-compute natin ay nasa 43 watts lang yung nawala nung pumasok o dumaan dun sa ating MPPT charge controller. Hindi katulad ng PWM charge controller kanina na halos hindi pa umabot ng kalahati. Ito talaga ang advantage ng mga MPPT charge controller, lalo na kapag high voltage ang mga solar panel. Kahit 12 volt system lang ang battery bank natin ay walang problema. So nakita natin sa video na ito na hindi talaga angkop na gumamit ng mataas na voltahe ng solar panel kapag ang battery system natin ay 12 volts lamang. Ang mga solar panel na 300 watts pataas ay mataas ang BOC, nasa around 30 volts pataas. Lalo na syempre yung solar panel na 500 watts, mataas ang BOC niyan. At may mga nakikita tayo na nag-i-install ng ganyang kalaking solar panel na ang gamit ay PWM charge controller lang. So kung kayo ang tatanungin mga kasolar, ano ang una nyong dapat i-upgrade? Ang solar panel o ang charge controller? Base po sa experience ninyo, i-comment nyo na lang po dyan sa ating comment section sa baba. O sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay paki-like naman at subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.